Dear Admin, ako po si Cynthia. 38 taong gulang na ako, Bicolana. May 3 akong anak sa Pilipinas at matagal na rin akong hiwalay sa dati kong asawa. Mahigit 9 na taon na akong pabalik-balik sa abroad, pero 4 na taon na akong tuloy-tuloy na nagtatrabaho sa Hong Kong bilang domestic helper. At may mga amo rin na halos araw-araw kang paiiyakin. Pero sa lahat ng naging employer ko, ibang-iba ang naging karanasan ko sa pamilyang ito. Hanggang ngayon dala-dala ko pa rin ang konsensya at mga tanong na hindi ko masagot sa sarili ko. Matagal kong itinago ang kwentong ito dahil nahihiya ako at natatakot akong husgahan. Pero gusto ko ring mailabas dahil baka may mga kapwa OFW na makarinig at matuto sa pagkakamali ko. Nang dumating ako sa bahay ng pamilya Lim, maliit pa lang ang anak nilang si Noah. Halos 1 taong gulang pa lamang siya noon. Ako ang inatasang mag-alaga sa bata bukod sa karaniwang gawaing bahay. Noong una normal lang lahat. Gigising ako ng alas 5 para maghanda ng almusal, maglinis ng sala, maglaba, magplantsa at mag-asikaso sa bata. Habang tumatagal, nasanay na rin ako sa sistema ng bahay. Tahimik lang ang bahay nila. Hindi sila katulad ng ibang pamilya na maraming bisita o maingay. Maayos at malinis lahat, pero may kakaibang katahimikan na hindi ko maipaliwanag noon. Ang amo kong lalaki ay si David Lim. 40 taong gulang na siya, tahimik at hindi masalita. Hindi siya yung tipo ng amo na sisigaw o mangmamaliit. Kapag may iuutos siya, diretso lang at magalang. Cynthia, can you prepare Noah's lunch? O kaya, thank you for today. Ganun lang. Hindi rin siya mahilig magtanong ng personal kaya nung umpisa, wala talaga akong naiisip na kakaiba. Ang amo kong babae naman ay itatago ko sa pangalang Angela Lim. Isa siyang businesswoman. Maganda, matalino, at halatang sanay sa mataas na klase ng pamumuhay. Pero admin, napansin ko agad na sobrang busy niyang tao. Halos araw-araw may meeting, may tawag, may business trip. May mga linggo na ilang araw siyang wala sa bahay. Kapag nandito naman siya, madalas nasa study room at naka-headset buong araw. Sa umpisa wala naman akong pakialam dahil trabaho lang naman ang pinunta ko doon. Pero habang tumatagal, may mga bagay akong napapansin na hindi ko maiwasang makita. Si Noah habang lumalaki, mas madalas nasa akin kaysa sa mga magulang niya. Ako ang nagpapakain. Ako ang nagtuturo magsalita. Ako ang nagdadala sa playgroup. Ako ang nagpapalit ng damit. Ako ang nagpapatahan kapag umiiyak sa gabi. Kapag nasaktan siya, ako ang unang hinahanap. Kapag masaya siya, ako ang unang niyayakap. Naaalala ko isang beses dumating si Madam Angela mula sa Singapore. Excited si Noah tumakbo papunta sa pinto at sumigaw ng mommy. Pero saglit lang siyang niyakap at sinabi agad ng amo kong babae na may meeting pa siya. Nakita kong bumagal ang paglakad ng bata at lumapit sa akin. Yumakap siya sa hita ko at mahina niyang sinabi, "Auntie, play with me." Hindi ko alam bakit pero parang may kumurot sa dibdib ko noon. Habang lumilipas ang mga buwan, mas lalo akong naging malapit kay Noah. Dumating sa punto na hindi na siya makatulog kapag hindi ako ang nagkukwento sa kanya. Minsan kapag day off ko at aalis ako, umiiyak siya at ayaw akong paalisin. Natatawa nga minsan si Sir David at sinasabi niyang baka mas kilala na raw ako ng anak niya kaysa sa kanila. Akala ko biro lang yon. Pero habang tumatagal, napapansin kong tuwing may ganong eksena, may kakaibang tingin si Sir. Hindi ko maipaliwanag noon kung awa ba, pasasalamat o lungkot. Isang gabi admin, maaga natulog si Noah dahil pagod galing playgroup. Nasa kusina ako at naghuhugas ng pinagkainan nang dumating si Sir galing opisina. Hindi ko na malayan na nakatayo na pala siya sa gilid. Tumingin siya sa mesa at nakita niyang hindi pa ako kumakain. Tinuro niya yung plato at tinanong ako,
kung bakit hindi pa ako kumakain. Sabi ko mamaya na lang dahil may tatapusin pa ako. Pero hindi siya umalis. Sabi niya maupo muna ako at kumain habang mainit pa. Medyo nagulat ako dahil hindi normal sa akin yung pinapaupo ng amo para sabayan kumain. Umupo ako pero kabado. Tahimik lang kami ng ilang minuto hanggang sa bigla niyang tinanong kung namimiss ko raw ba ang mga anak ko sa Pilipinas. Hindi ko alam bakit, pero bigla akong natigilan. Hindi kasi ako sanay na may nagtatanong tungkol doon. Ngumiti lang ako at sinabi kong araw-araw ko silang namimiss, pero kailangan kong magtrabaho para sa kanila. Tumango siya at ilang segundo siyang hindi nagsalita. Tapos sabi niya, "They must be proud of you." Simpleng salita lang pero, admin, hindi ko alam bakit parang tumama sa akin. Ilang taon na rin kasi akong walang naririnig na ganong klaseng salita. Madalas, kapag OFW ka, ang tingin ng tao sa'yo, trabaho lang, padala lang, responsibilidad lang. Hindi ka tinatanong kung pagod ka ba o kung namimiss mo ba mga anak mo. Pagkatapos ng gabing yon bumalik ulit sa normal ang lahat, pero napansin kong mas madalas na niya akong kinakausap. Hindi tungkol sa trabaho. Minsan tatanungin niya kung ilang taon na mga anak ko. Minsan tatanungin niya kung gusto ko bang umuwi sa Pasko. Kapag may pasalubong siyang pagkain mula opisina, minsan sinasabi niyang kumuha rin ako. Hindi naman espesyal, hindi rin bastos. Pero may mga bagay na kapag matagal kang malayo sa pamilya, napapansin mo agad ang maliliit na kabaitan. Isang hapon habang naghihintay kami ni Noah sa sala, dumating si Ma'am Angela mula sa Europe. Pagod na pagod siya at may dalang maraming shopping bags. Tumakbo si Noah at niyakap siya, pero saglit lang ulit ang atensyon niya. Maya-maya bumalik na siya sa laptop. Bumalik si Noah sa akin at umupo sa kandungan ko. Napatingin ako kay Sir David noon at nahuli kong nakatingin din siya sa amin. Hindi ko maintindihan ang tingin niya. Hindi galit, hindi rin masaya. Para bang may iniisip siyang malalim. Pagkalipas ng ilang araw, sinabi ni Ma'am Angela na may kailangan na naman siyang puntahan para sa negosyo at 1 linggo siyang mawawala. Wala namang kakaiba dahil sanay na sila doon. Ang hindi ko lang alam, admin, yung linggong iyon ang magiging simula ng lahat ng bagay na hindi ko inaasahan. Kinagabihan bago umalis si Madam, naghahapunan kaming 4. Tahimik lang. Si Noah masiglang nagkukwento tungkol sa playgroup niya. Biglang sinabi ni Madam na aalagaan ko raw muna si Noah habang wala siya. Tumango ako at sinabing gaya ng dati. Tumingin si Sir David sa akin at ngumiti lang ng bahagya. Wala akong pinansin. Kinabukasan umalis si Madam ng madaling araw. Nang magising si Noah at nalaman niyang wala ang mommy niya, medyo nalungkot siya pero mabilis ding bumalik sa normal. Naghanda ako ng almusal at pinaupo si Noah sa mesa. Ilang minuto lang bumaba si Sir na nakakasual lang at hindi pang opisina. Sabi niya, work from home muna siya. Naupo siya sa mesa at tiningnan kami. Tapos tumingin siya kay Noah at nagsabi ng parang biro lang sa tono niya. "Let's sit together." Tumawa si Noah at tinuro yung bakanting upuan sa tabi nila. Tapos sinabi ng bata, "Auntie, sit here. Family breakfast." Natigilan ako, admin. Hindi ko alam bakit. Pero parang may kakaibang pakiramdam sa dibdib ko nung narinig ko yung salitang yon. Family breakfast. At doon ko unang naramdaman na baka may unti-unting nagbabago sa bahay na yon. At hindi ko alam kung handa ba akong harapin kung ano man iyon. Admin. Pagkatapos ng umagang yon na narinig kong sabihin ni Noah ang salitang family breakfast, sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na wala lang yon. Bata siya. Ako ang madalas niyang kasama. Kaya natural lang siguro na ganun ang tingin niya. At si Sir, baka nakisabay lang sa biro ng anak niya. Kaya binalik ko ang isip ko sa trabaho. Inayos ko ang bahay, hinatid si Noah sa playgroup,
at ginawa ang nakasanayan kong routine. Pero habang lumilipas ang mga araw na wala si Madam Angela, may mga bagay akong hindi maiwasang mapansin. Mas madalas na sa bahay si Sir dahil work from home siya. Mas madalas din kaming magkakasabay sa almusal at minsan sa tanghalian. Hindi naman siya nagbago bilang amo. Hindi siya naging malambing o bastos. Pero mas dumami ang mga simpleng usapan na dati naman ay wala. Minsan habang naghahanda ako ng hapunan, tinanong niya ako kung anong paborito kong pagkain sa Pilipinas. Sumagot lang ako at tinanong din niya kung kailan ako huling umuwi. Minsan tatanungin niya kung kumusta mga anak ko o kung nakakausap ko ba sila araw-araw. May mga pagkakataon pa na kapag tapos na akong kumain, sasabihin niyang huwag kong madaliin ang trabaho at magpahinga muna. Maliit na bagay lang yon, pero admin, kapag matagal kang malayo sa pamilya at sanay kang walang nagtatanong kung pagod ka ba o okay ka lang, may mga simpleng salita na tumatagal sa isip mo. Mas naging kapansin-pansin yon dahil kay Noah. Habang tumatagal, mas lalo siyang dumidikit sa akin. Kapag gising siya, ako ang hinahanap. Kapag may magandang nangyari sa playgroup ako, ang una niyang kinakausap. Kapag kakain kami, minsan hinihila niya ako para sa tabi niya at tatawagin din si Sir. Minsan tumatawa si Sir at sinasabing baka raw ako na ang paboritong tao sa bahay. Biro lang naman, pero hindi ko maikakaila na tuwing sinasabi niya yon, may kakaibang lungkot sa tono niya. Parang masaya siya para kay Noah, pero may iniisip din siyang iba. Isang gabi admin, maagang natulog si Noah dahil napagod sa buong araw. Pagkatapos kong ayusin ang kwarto niya at siguraduhing mahimbing na ang tulog niya, bumaba ako para magligpit ng ilang gamit sa sala. Tahimik ang bahay at akala ko nasa study room si Sir, pero nadatnan ko siyang nakaupo sa sofa at hindi naman nakatutok sa laptop. Pagdaan ko sinabi niya kung pwede ba akong umupo, kahit sandali, dahil gusto lang daw niyang magpahinga muna bago bumalik sa trabaho. Nag-alangan ako, pero umupo rin sa kabilang bahagi ng sofa. Tahimik lang muna kami. Akala ko may iuutos, pero ilang minuto siyang hindi nagsasalita. Siya rin ang unang nagsimula. Tinanong niya ako kung mahirap ba raw maging OFW ng matagal. Sinabi ko na mahirap naman talaga, pero nasasanay ka rin dahil wala ka namang pagpipilian. Sabi ko, kapag may mga anak kang umaasa sa'yo, natututo ka na lang magtiis kahit namimiss mo na sila. Tahimik siyang nakinig. Tapos tinanong niya ako kung hindi ko raw ba namimiss na may taong nag-aalaga rin sa akin. Medyo natawa ako dahil matagal ko nang hindi iniisip yung ganong bagay. Sinabi kong sanay na ako at wala na akong oras para doon. Napansin kong ngumiti siya pero hindi masaya yung ngiti. Pagkatapos ng ilang segundo, nagsalita siya ulit. Sabi niya, minsan daw naiinggit siya sa mga taong may malinaw na dahilan para magpatuloy araw-araw. Hindi ko agad naintindihan, kaya napatingin ako sa kanya. Sabi niya, trabaho lang daw halos ang laman ng buhay niya at hindi na niya maalala kung kailan sila huling naging simpleng pamilya. Hindi siya nagsalita tungkol kay Madam ng masama. Hindi rin siya nagreklamo, pero ramdam kong may mga bagay siyang hindi sinasabi. Tapos tumingin siya sa direksyon ng kwarto ni Noah at sinabi niyang mas napapansin daw niya nitong mga nakaraang taon kung gaano kasaya ang anak nila kapag may taong talagang nagbibigay ng oras at atensyon. Hindi ako sumagot dahil pakiramdam ko hindi ako dapat makialam. Pero siya mismo ang tumingin sa akin at sinabi niyang matagal na raw niyang hindi nararamdaman na buhay ang bahay nila. Simula raw noong dumating ako, mas madalas niyang marinig tumawa si Noah at mas magaan daw umuwi. Bigla akong nahiya at sinabi kong ginagawa ko lang naman trabaho ko. Pero umiling siya at sinabi niyang hindi raw lahat ng tao kayang ibigay ang klase ng pag-aalaga na binibigay ko. Hindi ko alam admin kung bakit. Pero doon ako kinabahan. Tumayo ako at sinabi kong aakyat na ako dahil maaga pa kinabukasan. Pero bago ako makaalis,
Tinawag niya pangalan ko. Huminto ako at tumingin. Tahimik muna siya bago nagsalita. Sabi niya, "Can I tell you something honestly?" Hindi ako sumagot. Tumingin lang ako. Tapos sinabi niya na matagal na raw panahon na pakiramdam niya mag-isa siya kahit may pamilya siya. At hindi niya raw inaasahan na isang tao na dumating lang para magtrabaho ang magpapaalala sa kanya kung ano ang pakiramdam na may nag-aalaga at may presensya sa bahay. Admin, doon ko unang naramdaman na hindi na normal ang usapan. Dapat umalis na ako. Dapat nagpaalam na ako. Pero hindi ko ginawa. Hindi dahil may gusto na ako, kundi dahil sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, may taong nakakita rin sa akin bilang tao at hindi lang bilang katulong. Tahimik kaming dalawa. Tapos mahina niyang sinabi, "I feel lonely." Hindi ko alam bakit pero ang naisagot ko, "Me too, sir." Pagkasabi ko noon parang pareho kaming natahimik. Wala nang ibang sinabi. Marahan niyang inilapit ang kamay niya at hinawakan ang kamay ko. Hindi mahigpit, hindi bastos. Parang nagtatanong lang kung lalayo ba ako. At admin, hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam bakit hindi ko hinila yung kamay ko. Tumingin siya sa akin at agad din parang nagsisi. Sabi niya, "I'm sorry." Pero huli na. Sa ilang segundo na pareho kaming tahimik, marahan siyang lumapit. May oras akong umiwas. May oras akong tumayo. May oras akong sabihing mali. Pero hindi ko ginawa. At doon nangyari ang unang bagay na hindi ko na mababawi. Marahan niya akong hinalikan. Hindi mahaba. Hindi rin mapusok. Sandali lang. Pagkatapos noon agad siyang lumayo at humingi ng tawad. Hindi ako nagsalita. Tumayo ako at diretso akong umakyat sa kwarto ko. Buong gabi akong hindi nakatulog. Paulit-ulit kong iniisip yung nangyari. Hindi dahil galit ako. Hindi dahil natakot ako. Kundi dahil sa unang pagkakataon, pagkatapos ng napakaraming taon, may taong nagpaparamdam naman sa akin ng pag-aalala at lambing. At doon ako mas natakot sa sarili ko. Kasi alam kong hindi dapat iyon ang hanapin ko sa bahay na pinagtatrabahuhan ko. Kinabukasan maaga akong bumangon gaya ng dati. Naghanda ng almusal, inayos ang gamit ni Noah at pilit na iniiwasan si Sir. Hindi ako makatingin ng diretsyo. Kapag may itatanong siya, maikli lang sagot ko. Akala ko, maiilang din siya at babalik sa dati ang lahat. Pero parang mas naging maingat lang siya. Walang binanggit tungkol sa nangyari. Walang paghingi ng paliwanag. Walang paglapit. At sa totoo lang admin, mas lalo akong nalito. Buong araw normal lang ang kilos niya. Nakipaglaro kay Noah, nagtrabaho at minsan lang magtanong kung okay lang ako. Pero sa tuwing magtatama ang mata namin, pareho kaming mabilis umiwas. Lumipas ang ilang araw at wala pa ring pinag-uusapan tungkol doon. Pero napansin kong may nagbago. Mas naging aware ako sa presensya niya. Kapag papasok siya sa kusina, napapatingin ako. Kapag naririnig kong bumababa siya sa hagdan, napapansin ko. At kahit ayaw kong aminin, hinihintay ko rin kung kakausapin ba niya ako. Doon ko na-realize na hindi lang pala siya ang naapektuhan ng nangyari. Isang gabi admin, tulog na si Noah at nagliligpit ako sa kusina. Naghuhugas ako ng mga plato at tahimik ang buong bahay. Narinig ko lang na may lumapit pero hindi ako lumingon agad dahil akala ko iinom lang ng tubig. Maya-maya narinig ko si Sir na tinanong kung pagod ba ako. Sabi ko hindi naman. Tahimik ulit. Tapos sinabi niya na ilang araw na raw akong umiiwas at naiintindihan niya kung bakit. Huminto ako sa paghuhugas pero hindi pa rin lumingon. Sabi ko, mas mabuti sigurong kalimutan na lang namin yung nangyari. Tahimik ulit siya ng ilang segundo bago nagsalita. Sabi niya hindi raw niya inaasahan yung nangyari pero hindi rin daw niya kayang magsinungaling na wala siyang naramdaman. Hindi ako sumagot. Patuloy lang ako sa paghuhugas hanggang sa maramdaman kong lumapit siya.
Hindi naman sobrang dikit, pero sapat para maramdaman kong nasa likod ko siya. Sabi niya mahina lang na hindi raw niya gustong ilagay ako sa alanganin at alam niyang mali. Pero matagal na raw panahon na hindi niya naramdaman na may taong totoong present sa bahay nila. Hindi ko alam bakit, pero parang biglang bumigat yung dibdib ko. Siguro dahil matagal na rin akong pagod. Matagal na rin akong malayo sa pamilya. At matagal na rin akong walang taong nagsasabing napapansin niya ako. Huminto ako sa ginagawa ko at humarap sa kanya. Tumingin lang siya. Wala siyang sinabi. Tapos marahan niya akong niyakap at hinalikan dahan-dahan hanggang sa unti-unti kong naramdaman ang paglaki at pagdikit ng batota niya. Hindi naman ito kalakihan, pero ramdam ko pa rin nung pinasok ni Sir sa kuweba ko dahil matagal na rin akong walang dilig. Hindi ko na idedetalye pa ang mga sumunod na nangyari, pero sa unang pagkakataon admin, may nangyari sa amin ni Sir. Pero hindi doon natapos. Naging mas madalas na ang bimbangan namin kapag tulog na si Noah at tapos na ang trabaho ko. Minsan naman sabay kaming umiinom ng tsaa sa sala. Minsan magtatanong siya tungkol sa mga anak ko. Minsan ako naman nagtatanong tungkol kay Noah noong bata pa. Unti-unti hindi na awkward yung mga gabing magkasama kami. At doon nagsimula yung mali. Hindi na aksidente, hindi na isang beses lang. May mga gabing pagkatapos ng mahabang usapan, bimbangan na naman. Minsan hahawakan niya kamay ko. May mga gabing mananatili lang kaming magkatabi at walang nagsasalita. At may mga gabing hinahayaan ko na lang na manatili yung pagiging malapit namin. Hindi ko maipagmamalaki iyon at hindi ko rin ipinagtatanggol. Pero iyon ang totoo. Habang wala si Madam at habang tulog si Noah, nagkaroon kami ng relasyon na hindi dapat nangyari. Pagkatapos ng bawat gabi, bumabalik ako sa maliit kong kwarto at hindi mapakali. Tinitingnan ko mga larawan ng mga anak ko sa cellphone at tinatanong ang sarili ko kung anong ginagawa ko. Iniisip ko kung paano kung malaman ni Madam. Paano kung matanggal ako? Paano kung makarating sa Pilipinas? Pero kinabukasan, kapag normal ulit ang lahat at makikita kong tumatakbo si Noah papunta sa akin at maririnig kong tatawagin ako ni Sir para kumain, parang humihina ulit yung desisyon kong lumayo. Mas lalo akong nalito ng isang araw magkasakit si Noah. Hindi siya nakapasok at halos buong araw kaming dalawa ni Sir ang nag-alaga. Ako ang nagpapainom ng gamot at siya ang nagbabantay ng temperature. Noong gabi nakatulog si Noah at pareho kaming nakaupo sa gilid ng kama. Tumingin si Sir sa bata tapos mahina niyang sinabi, "You take care of him like his real mother." Hindi ako sumagot, pero doon nagsimula ang mas delikadong bagay. Dahil sa unang pagkakataon, hindi ko lang naramdaman na kailangan ako. Naramdaman kong parang may lugar ako sa bahay na yon. At doon, nagsimulang umasa ang puso ko sa bagay na hindi dapat. Pagkalipas ng ilang linggo, habang nagbibilang ako ng petsa para sa padala sa Pilipinas, bigla akong natigilan. Parang matagal na yata akong hindi dinadatnan. Admin, pagkatapos kong mapansin na parang matagal na akong hindi dinadatnan, una kong ginawa ay kumbinsihin ang sarili ko na mali lang ang bilang ko. Pagod lang siguro. Stress lang. Kulang sa tulog. Marami naman talagang dahilan kapag OFW ka. Minsan nagbabago ang katawan dahil sa trabaho at pagod. Kaya ayokong bigyan agad ng ibang kahulugan. Pero habang lumilipas ang mga araw, hindi nawawala yung kaba. Tuwing umaga paggising ko, una kong iniisip yung petsa. Tuwing maghahanda ako ng almusal, bigla akong matatahimik. Kahit nakangiti ako kay Noah, may bumibigat na sa dibdib ko. Sinubukan kong huwag muna isipin, pero nagsimula akong mapansin ang sarili ko. Mas mabilis akong mapagod. May mga amoy sa kusina na dati okay lang, pero ngayon naiilang ako. Minsan habang naghuhugas ako, bigla akong napapatigil at parang nahihilo. Isang beses nga habang naghahanda ako ng tanghalian, napansin ni Sir na
Hindi ako gaanong kumakain. Tinanong niya kung okay lang ba ako. Sabi ko, pagod lang. Hindi ko magawang tumingin sa kanya ng diretsyo. Dahil sa totoo lang, sa tuwing nakikita ko siya, ang una kong naiisip ay hindi na yung nangyari sa amin, kundi yung posibilidad ng naging bunga noon. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo akong nagiging tahimik. Napansin din yun ni Noah. Isang gabi habang pinapatulog ko siya, niyakap niya ako at sinabi niyang mukhang malungkot daw ako. Tinanong pa niya kung uuwi na ba ako sa Pilipinas. Hindi ko alam bakit, pero parang may kumurot sa dibdib ko. Sabi ko hindi pa. Pero sa isip ko, unang beses pumasok yung ideya na baka kailangan ko nang umalis. Bago pa mahuli ang lahat, dumating ang araw ng day off ko. Karaniwan, lumalabas ako para tumawag sa pamilya o bumili ng kailangan. Pero noong araw na yon, iba ang pakiramdam ko. Mag-isa akong naglakad at paulit-ulit kong iniisip kung OA lang ba ako o dapat ko nang harapin yung kinakatakutan ko. Hanggang sa napunta ako sa isang botika. Matagal akong nakatayo sa harap ng shelf. Ilang beses akong umatras. Nahihiya ako kahit wala namang nakakakilala sa akin. Pero sa huli bumili ako ng pregnancy test at inilagay agad sa bag. Pagbalik ko ng bahay wala si Noah dahil nasa playgroup at si Sir nasa study room. Diretso akong pumasok sa maliit kong kwarto. Hawak ko yung maliit na kahon at nanginginig yung kamay ko. Hindi ko alam kung bakit parang natatakot akong buksan. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na imposible. Hindi pwede, hindi dapat, pero ginawa ko pa rin. Admin, hindi ko makakalimutan yung ilang minutong paghihintay na yon. Pakiramdam ko huminto yung oras at nung nakita ko yung resulta, parang bumagsak yung buong katawan ko. Hindi ako umiyak agad. Hindi rin ako sumigaw. Umupo lang ako sa gilid ng kama. Tinitigan ko yung hawak ko. Paulit-ulit kong iniisip kung totoo ba. Hanggang sa unti-unti ko na lang naramdaman na nanginginig ako. Ang unang pumasok sa isip ko hindi si Sir. Hindi yung bahay. Hindi kahit sino. Mga anak ko sa Pilipinas. Paano ko ipapaliwanag? Paano kung malaman nila? Paano kung malaman ni Madam? Paano kung matanggal ako? Paano kung ma-blacklist ako? Admin. Doon ko unang naramdaman na hindi pala pagmamahal yung iniisip ko nitong mga nakaraan. Kasi nung dumating yung totoong consequence, puro takot ang naramdaman ko. Ilang araw kong itinago. Hindi ko sinabi kahit kanino. Pero hindi rin ako marunong magsinungaling. Napansin ni Sir. Isang gabi pagkatapos kong patulugin si Noah, bumaba ako para uminom ng tubig. Nandoon si Sir at pagtingin pa lang sa akin, parang alam niyang may mali. Tinanong niya kung may problema ba. Umiling ako. Tinanong ulit niya kung may sakit ba ako. Sabi ko wala. Tahimik siyang tumingin sa akin. Tapos sinabi niya na ilang linggo na raw akong iba. Mas tahimik, mas pagod, mas malayo. Hindi ko na napigilan. Bigla akong napaiyak. Nagulat siya at agad lumapit. Paulit-ulit niyang tinatanong kung anong nangyari. Admin, ilang segundo akong hindi makapagsalita. Tapos sinabi ko, mahina lang. Halos pabulong. Sir, I'm pregnant. Tumigil siya. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagsalita. Yung ilang segundo na yon parang ilang oras. Akala ko magagalit. Akala ko iiwas. Akala ko sasabihin niyang hindi pwede. Pero tumingin lang siya sa akin. Tapos tinanong niya, "Are you sure?" Tumango lang ako. Tahimik ulit. Tapos huminga siya ng malalim. At ang sagot na narinig ko ang hindi ko inaasahan. Sabi niya, "I'll take care of you." Admin, dapat gumaan ang loob ko. Pero mas lalo akong natakot. Kasi doon ko unang na-realize, hindi na ito lihim na relasyon lang. May batang posibleng madamay. At wala na akong pwedeng balikan na parang walang nangyari. Admin, pagkatapos kong marinig kay Sir yung mga salitang, "I'll take care of you,"
Hindi gumaan ang pakiramdam ko. Sa totoo lang, mas lalo akong natakot. Kasi sa unang pagkakataon, hindi na lang kami dalawang taong gumawa ng maling desisyon. May batang posibleng madamay. At kahit ilang beses kong sabihin sa sarili ko, naaalagaan niya kami. Hindi na mababago yung katotohanan na may pamilya siyang binabalikan at may 3 akong anak sa Pilipinas na hindi alam ang nangyayari sa akin. Pagkatapos ng gabing yon, mas naging maingat kami. Hindi na kami nag-uusap ng matagal sa gabi. Hindi na rin kami naghahanap ng oras para mapag-isa. Pero hindi ibig sabihin naging normal ulit ang lahat. Sa bawat tingin ni Sir, ramdam kong iniisip din niya yung sinabi ko. Ilang beses niyang tinanong kung sigurado ba ako at sinabi kong oo. Sabi niya, sasamahan niya raw ako sa klinik pero tumanggi ako. Ayoko ng mas maraming makakaalam. Ayoko ring may makakita. Habang lumilipas ang mga araw, lalo kong nararamdaman na hindi ko kakayaning manatili pa doon ng matagal. Ang pinakamahirap admin, si Noah. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa bata na baka kailangan ko nang umalis. Isang gabi habang pinapatulog ko siya, tinanong niya ako kung bakit daw malungkot ako nitong mga nakaraang araw. Tinanong pa niya kung uuwi na ba ako sa Pilipinas. Hindi ko alam kung bakit, pero napaiyak ako. Sabi ko, baka kailangan kong umuwi muna. Bigla siyang umupo at niyakap ako. Sabi niya ayaw niya. Sabi niya, sino raw maghahatid sa kanya sa playgroup at sino raw magbabasa ng kwento sa gabi. Doon ko unang naramdaman na kahit mali ang lahat ng nangyari, totoo naman ang naging relasyon ko kay Noah bilang taong nag-alaga sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, kinausap ko si Sir at sinabi kong gusto ko nang umuwi bago pa lumaki ang problema. Tahimik lang siya noong una. Tapos sinabi niyang susuportahan niya ako. Hindi raw niya ako pababayaan. Sinabi niya rin na mas mabuting sa Pilipinas muna ako manganak. Hindi ko alam kung gumaan ba ang loob ko o mas lalo akong nalungkot. Kasi doon ko na-realize na kahit anong sabihin niya, hindi niya ako pwedeng piliin ng buo. Kailangan pa ring lihim ang lahat. Nag-file ako ng pag-uwi. Sinabi namin na personal at family reason. Hindi nagtanong si Madam. O baka hindi lang niya pinakita kung may napansin man siya. Hanggang sa dumating yung araw ng alis ko, tahimik lang ang bahay. Si Noah umiiyak at paulit-ulit sinasabing babalik daw ako. Si Sir naman hindi gaanong nagsasalita. Bago ako umalis, sinabi lang niya na mag-message ako pagdating sa Pilipinas at huwag akong mag-alala sa gastusin. Pagdating ko sa Pilipinas, admin, doon nagsimula ang mas mahirap. Sa umpisa hindi ko sinabi agad sa pamilya ko. Pero hindi naman pwedeng itago habang buhay. Napansin nila. Nagtanong sila. Hanggang isang gabi inipon ko silang lahat at sinabi ko ang totoo. Sinabi ko na buntis ako. Hindi ko na idinetalye lahat pero sinabi ko yung totoo. Admin, hindi ko makakalimutan yung gabing yon. May umiyak, may nagalit, may nagtampo, may nagsabing bakit ko ginawa. Pero sa huli pamilya ko pa rin sila. Tinanggap nila ako. Hindi nila tinanggap yung nangyari, pero tinanggap nila ako. At doon ako mas lalong nahiya. Dahil na-realize ko na kahit gaano kalaki ang pagkakamali, may mga taong handang tumanggap sa'yo. Lumipas ang mga buwan at nanganak ako. Ligtas naman ang baby. At gaya ng pangako ni Sir, hindi siya nawala. Nagpapadala siya ng suporta. Nagpapadala para sa bata. Minsan nagtatanong tungkol sa kalagayan ko. Minsan nagtatanong kung pwede raw ba niyang makita ang bata sa video call. Pero admin, habang lumilipas ang panahon, mas lalo ring dumami ang bulong ng mga tao. Nagkaroon ng tsismis. May mga tanong kung sino ang ama. May mga kwento. May mga tingin. May mga taong nanghuhusga. Kahit hindi nila alam ang buong nangyari. At habang binubuhat ko yung anak ko, lagi kong nakikita rin yung 3 kong anak na matagal kong ipinaglaban. Hanggang isang araw, nag-message si Sir. Sabi niya gusto niya akong bumalik sa Hong Kong.
pero hindi bilang domestic helper. Sabi niya ikukuha niya raw ako ng sariling titirhan. Tutulungan daw niya akong magsimula ulit. Pwede ko raw isama yung baby at susuportahan niya. Admin, nang mabasa ko yon, parang bumalik lahat. Yung mga gabi, yung mga pangako, yung pakiramdam na may lugar ako sa buhay nila. Pero kasunod nun may pumasok na tanong. Paano yung 3 kong anak dito? Iiwan ko ba ulit sila? Paano kung malaman na ni Madam ang lahat? Paano kung isang araw bigla akong harapin? Paano kung bumalik ako at mawalan ulit ng lahat? At higit sa lahat, pagmamahal ba talaga yung inaalok sa akin? O isa na namang desisyong pagsisisihan ko? Admin, hanggang ngayon hindi ko pa rin alam ang sagot. Kaya sa mga nanonood, kung kayo ang nasa lugar ko, tatanggapin niyo ba ang alok? Babalik ba kayo sa Hong Kong kasama ang bagong anak at iiwan ang 3 anak sa Pilipinas? O pipiliin niyong tapusin na ang kwentong ito kahit may taong naghihintay sa kabilang bansa? At paano kung isang araw, alam na pala ni Madam ang lahat? Hanggang dito na lang muna, admin. Maraming salamat po. Hindi ito simpleng kwento ng pagtataksil. Hindi rin ito kwento ng isang taong naghahanap lang ng mas magandang buhay. Ito yung klase ng kwento na madalas hindi nakikita ng marami. Yung epekto ng sobrang lungkot, sobrang pagod, at sobrang tagal na malayo sa sariling pamilya. Hindi natin kinukonsinti ang naging desisyon ni Cynthia. Mali ang nangyari. May mga taong nasaktan at may mga batang posibleng maapektuhan. Pero sa kabilang banda, hindi rin natin pwedeng baliwalain na minsan ang pinakamalalaking pagkakamali hindi nagsisimula sa tukso. Nagsisimula sila sa pakiramdam na matagal ka nang walang nakakapansin, walang nagtatanong kung okay ka pa ba, at wala kang masandalan. Ngayon mga kabayan, gusto naming marinig ang opinyon ninyo. Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Cynthia, tatanggapin niyo ba ang alok ni Sir? Babalik ba kayo sa Hong Kong kasama ang bagong anak kung may sariling bahay at suporta na naghihintay? O pipiliin niyong manatili sa Pilipinas kasama ang 3 niyong anak kahit may pagkakataon kayong magsimula ulit? At ang mas malaking tanong, paano kung alam na pala ni Madam ang buong katotohanan? Ano kaya ang mangyayari? I-comment niyo ang sagot ninyo sa baba at respetuhin natin ang opinyon ng bawat isa. At mga kabayan, saan nyo pinapanood ang video na ito? Comment nyo ang bansang kinaroroonan ninyo ngayon at batiin natin ang kapwa nating OFW at mga pamilyang nasa iba't ibang panig ng mundo. Pilipinas man, Hong Kong, Singapore, Taiwan, UAE, Qatar, Saudi, Canada, Korea, o kahit saan man kayong panig ng mundo. At kung gusto nyo ng isa pang matinding kwentong OFW na siguradong mapapaisip kayo, panoorin nyo rin ang isa pa naming video na pinamagatang OFW sa Qatar Binayaran para magkaanak ang amo. Isang kwento ng isang OFW na akala niya simpleng alok lang ang tatanggapin niya, pero may kapalit palang hindi niya inaasahan. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay, o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.